O, di ba? Dapat umasenso yung mga kasamahan nila. Dahil hindi naman inutos ng batas na mag-hire kayo ng COS eh. Ang sinabi nila sa GAA, mag-hire kayo ng contractual. Kung kulang kayo ng empleyado, mag-hire kayo ng contractual. At sinisigurado na kapag contractual, meron kayong mga benepisyo. Sige po, Mang Florante. Opo. Salamat po. Para doon naman sa mga empleyado na eto ngayon hindi pa nagre-retire at malapit na mag-retire, marami kaming nakaka-encounter na problema na dinudulog nga namin sa inyo, no? At sana ma-resolve. Kagaya po ng tinatawag nating re-evaluation. Ang re-evaluation po dahil yan po doon sa implementation ng SSL, no? So yung SSL, 30% lang po doon ang nakinabang dahil sa hindi naging planchado yung implementation. So ibig sabihin, ang union naglatag ng re-evaluation para magkaroon ng proper justification at maiangat din naman ang sweldo ng iba. Yun ang pinakamabilis na pwedeng mangyari. So humingi kami po doon ng tulong para mapabilis. Yan po ay nakasalang na po sa GCG. Kaya kung sana ang GCG ay aksyonan yan, magkakaroon ng yung 30% na yun, dadami pa yun. No, at separated naman yun doon sa galaw ng tinatawag na reorganization. At isa pa po, yung presenting sitwasyon ng empleyado rito. No? Maraming beses kami nakikipag-usap sa PCO. Nandiyan naman sila ngayon. Gusto namin makausap sila para yung pinangako sa amin ni Secretary Chelo mangyari, yung tinatawag nilang pagbabago. So ang sabi ni Secretary Chelo, bibigyan ko kayo ng general manager para alisin ang mga sagabal sa pagtakbo ng PTNI o PTV4. No, bakit sa mabagal? Dahil sa tagal ng mga OIC na nandyan ngayon, no? Hindi nila napapansin na kung ano yung dapat i-discharge ng network. So, ibig sabihin, hindi ito naging pabor, maging sa rank and file ang tinatakbo. Kaya kami, ang panawagan namin sa Union, mapalitan yung middle management. At the same time, mawalang galang na po sa lahat. Yung mga overstaying board of directors. Mabigat yan, boss. Pwede po bang paliwanag yung overstaying? Yung po ay pakiusap lang namin. Kung gusto natin... Paano nyo po nasabing overstaying? Ano po, ilang administrasyon na? Yes po. No? Katunayan, ang mga empleyado ngayon, kasi nagkaroon kami ng signature campaign at pinasa namin sa secretary ng PCO, natanggap ito noong August 11. So yung signature campaign po napapaloob doon na mabawasan yung load, yung pabigat sa network. Kagaya po ng mga nabanggit ko at nadagdagan pa ng HEA, so yun po ang panawagan namin. Ito, pagpaumanhin po, pero kailangan namin bigkasin. Kasi mahirap naman, lalabas kami ng network at magwewelga pa kami. Siguro pinakamagandang venue para may parating namin sa ito. Ayusin po natin yan, Mang Florante. Salamat. Opo. Ngayon po, yun ang pinakabagandang pwedeng mangyari para magkaroon ng revert ang PTV kung gusto natin mag number 1 o kahit number 2 lang. Kasi hindi natin sinasabing hindi magandang ginagawa nila, hindi lang nakatono sa tamang proseso. Kasi hindi nila napapansin yung maliliit na kagaya namin, humihinga rin. Yun po ang panawagan natin. Yung genuine na changes o pagagandahin natin, titignan din natin na hindi lang equipment ang nangangailangan ng maintenance, pati tao. Ito yung prinsipyo, pati dignidad ng empleyado, kailangan din yun. Ay kahit mababang sweldo mo, kung maganda naman trato sa'yo, kagaya ngayon, mabigat kasi pinag-explain kami ng isang board of director regarding dito sa aming ginawang signature campaign. Ano pong signature campaign po ba yan? Naipasa po din namin sa staff ninyo, nandun po yan at nandun po yung mga signature at bawat nakalagay doon binibigyan ng isa-isang
memo para magpaliwanag. So, naibigay na po namin sa inyo yung mga dokumento na yan at humihingi kami ng tulong kung saan mang ahensya dapat idulog ang mga bagay na yan once and for all. Kung talagang gusto natin mapaganda ang serbisyo natin bilang mga empleyado ng gobyerno, kasama po kami dyan. Chairman, thank you. Maraming salamat po, Mang Florante. Sir Benhar Banikid, opo, ano po ang masasabi niyo? Overstaying ba po kayo dyan? Sa isang banda, medyo may tama yun eh. Kaya